That's enough. Minsan may mga araw talaga, tita, na wala talaga akong gana mag-voice over. So, yung araw na yon, ito yun. Hindi ko po alam yung aking sasabihin. Pero since alam ko inaantay nyo nga ako, tapos vlogger nga ako, at saka ayoko din mamula yung mga dashboard ko, kaya mag-voice over na ako. Pilitanay na ito. So ngayon sabihin ko sa inyo, nagtanim ako ng ilang ektarya ng katanglaran doon sa lugar ni Lola, kasi nga alam namin na padating na yung aming Disney princess. So naglinis-linis kami doon sa bahay, nagpang-arrange ako ng mga flowers niya, kasi parang nalilito na din sila kung may tao pa ba dito sa bahay, wala na. Hindi na talaga ako nasisiyahan sa pagmumukha ko, tita. Bakit nabukol-bukol na itong mga liog ko? Never mind. Alright, magtanim tayo ng bok choy. Ito yung mga na-harvest ko last summer sa mga bok choy na itinanim ko dito sa bahay namin. So, nagbunga siya. Tapos, pinagkukuha-kuha ko mga kalisuhan niya. Ginaunti-unti ko lang siya ng tanim para pag mag-harvest, magtanim ulit para marami pa yung mga seeds na matira. Tapos, wala ko dito nagatanim-tanim. Si uncle naman nandoon sa bodega. Pinagkukuha na yung mga coins na nasunog nung una. Ang dami-dami man yan mga collection ng pera, tita. Yung mga special ba na may kwenta sana, kaso nadamay nga sa sunog. Tapos linisan namin ito kasi pwede pa man ito babarihan sa bangko. So lahat ng mga papel na pera, nagkalaabo-abo na siya. Ito na lang ang natira. So ito yung mga collection ng mag-asawa nung una, kasi diba basta rare na coins, pwede yan siya, tita, maibenta na medyo mas mataas-taas na halaga. Pero nga dahil nga sa bushfire, di impas tanan-tanan sila. Maya-maya ginsundo na ni daddy yung mga bida-bida sa school. Naiwan ako dito sa bahay. Pagdating nag-agaway na naman sila sa gripo kung sino ang mag-water ng mga kamatis namin dito. Pati yung passion fruit namin, medyo maluto na 2 ektarya itong bunga niya. At since malapit na umuwi yung ating Disney princess, tita, si Lola na puti. So nag-ayos-ayos kami dito ng mga kakailanganin, no, para maging safety ang pag-uwi niya. Tapos nagtanim-tanim na rin ng ibang mga gulay, tita, para pag-uwi niya, makita niya ba na presko ba o maaliwalas. Tapos nagdagdag ako ng mga tanim-tanim dyan, pinag-ayos-ayos ko, pinagdagdagan ko ng mga pating mix, tapos pinaakyat ko ang lahat-lahat. Maganda kasi yan para at least kung mag-walking-walking siya dyan everyday, makita niya ba yung mga flowers, matouch niya. Tapos, nagtanim din ako nito, tita, kasi mag-bloom na ito sila sa spring. O, while na ngayong autumn at saka winter, itanim na ito siya para mamulaklak na siya pag coming ng after 3 months. So, gabi na kami umuwi eh. So, since very pagod nga kami, kasi nag-focus talaga kami doon sa bahay. Charing. Kasi ayaw kong umuwi ng bahay, nagkakalungkot para makita ko naman yung mga hugasin. Inaamin ko minsan, tita, nabuburyong din ako sa buhay kahit nasabihin nyo na maganda ang buhay namin dito. Oo, maganda nga minsan. Pero kung pabalik-balik, mabuburyong ka din, te. O, tapos pagdating namin ng bahay, sabi ko ayaw ko magluto ngayon. Pero nakita namin sa Chinese na restaurant na takeaway, yung fried rice, tita, malapit $20. Sabi ko, ako na lang mag-fried rice, kaya madali lang naman yan. Tapos nag-order lang kami ng ilang ulam-ulam dyan. Tapos sabi ko, ay may mantika man ako dun sa labas na medyo itom-itom na. Magprito ako ng isda ba, baka kulangin yung order namin ba. Pero alam niyo na malaki lang talaga ang mata natin, tsaka lagi lang tayo nagugutom. Pero hindi nga namin naubos, te. So, iyan lang. At saka naggawa kami ng sarili naming soft drinks. Kasi may factory man kami dito ng soft drinks. Mayaman nga kami. Sobrang yaman namin. Tapos isa lang yung worker namin, magawa kami ng sarili naming soft drinks. Ala, sinusuhot na talaga ako ng hangin, tita. Baka pigado na ito. Delikado na talaga ito. Ipaalam nyo na sa pamilya ko dyan sa Pilipinas na wag na silang umasa na mauwi ako kay magsipa-sipa na ako ng lata dito.